Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Lauro. Walang eksaktong taon. Puerto Princesa, Palawan. Ikaw, Laura, wala ka na ngang maiambag. Pasaway ka pa. Bakit ba hindi ka na lang maglaho sa kagubatan para wala ng konsumisyon ng nanay mo? Wika ni Mang Binigno. Tss, kung makapagsalita to, walang araw naman na umuwi na hindi lasing. Palaging babad sa alak. Tugon ni Lauro. May sinasabi ka ba, Laura? Pwede bang ilakas mo ang boses mo? Wala hutay. Ang sabi ko, kailangan ko nang pakainin ang mga manok natin. Huwag mong sayangin ang buhay mo, Laura. Nasa harapan mo na ang pagkakataon. Bakit hindi mo kunin? Tumulong ka sa mga gawain ko. Yan na naman tayo, Tay. Pabalik-balik na lang tayo sa usapang yan. Hindi ako kagaya nyo. At kung sa tingin nyo, nasasayang ang buhay ko dito, bakit hindi nyo ako payagang magtrabaho sa syudad? Alam mo sa sarili mo, Laura, na hindi ko maaaring gawin ang bagay na yon. Sa oras na magpunta ka sa syudad, pwedeng mapariwara ang buhay mo. Masasayang ang henerasyong iningatan natin sa loob ng napakahabang panahon. Nakita mo na, Tay. Ngayon sabihin mo sa akin, sinong may gusto na maging ganito ang buhay ko? Ito ang tipikal na usapan sa tahanan nila Lauro at Mang Binigno. Kilalang manggagamot sa kanilang nayon ang pamilya. Sa mahabang panahon, sila ang nilalapitan ng mga taong walang kakayahang magpagamot sa mga espesyalista o yung mga taong inewan na ng ospital dahil hindi maipaliwanag ang kanilang karamdaman. Sa makatuwid, mga taong nakakaranas ng mga sakit dulot ng mga elemento, bihasa si Mang Binigno sa mga ganitong uri ng kaso, lalo na ang panggagambala ng mambabarang, pati na rin ang itim na elemento. Nang mga sandaling ito ay medyo matanda na si Mang Binigno, unti-unti nang nararamdaman ang panghihina sa pisikal na katawan. Ngunit sa kabila nito, nanatiling malakas ang kanyang espiritu, dahilan para katakutan ng mga mangkukulam at aswang. Pilit pinoprotekta ng matanda ang iisa nitong anak na si Lauro upang sumunod sa kanyang mga yapak. Kaso nga lang, lihis ang isipan ng binata. Wala itong hilig sa ginagawa ng kanyang ama. Bagaman may taglay na kakayahan, kahit minsan, hindi niya ito ginamit upang makatulong sa iba. Ay nako, nabungangaan na naman ako ni tatay. Kahit kailan talaga, hindi na nagsawa yung matandang yun ng kakasiksik sa utak ko na maging isang manggagamot. Wika ni Lauro. Kasalukuyan itong nasa kagubatan, nakikipag-usap sa mga kaibigan na siya lang ang nakakakita. Hindi rin kita maintindihan. Bakit hindi mo nalang sundin ang kagustuhan ng iyong ama, Lauro? Merong kang kakayahan at alam mong malakas ang iyong kapangyarihan. Mula ka sa dalawang pinagsama na angkan ng mga babaylan. Wika ng kaibigang engkanto. Alam mo, Leal, isa ka din eh. Kaibigan ba talaga kita? O kakampi ka din ni tatay? Tama si Leal, Lauro. Tignan mo ang iyong sarili. Lumilipas ang panahon. Para kang kandilang nauubos. Nasasayang ang buhay mo. Sino na lang ang susunod sa yapak ng iyong ama? Sino ang mangangalaga sa amin? Wika ng isa pang engkanto na ang pangalan ay Hagar. Si Leal at Lagar ay manifestasyon ng isang makapangyarihang gamit. Ito ay pinagkatiwala sa angkan ni Lauro. Maraming henerasyon na ang nakakaraan. Sinasabing ang mga ito
ay sandata ng isang makapangyarihang mandirigmang diwata. Kaya ko namang pangalagaan ng 2 Kris. Kahit hindi ako manggagamot, di ba? Yun lang naman ang mahalaga eh. Pangalagaan ng 2 Kris. Wala sa usapan na manggamot ako ng mga tao na tumulong ako sa iba. Wala akong tutol sa sinabi mo, Lauro. Ngunit kakibat ng kakayahang ito ay ang katungkulan mo sa mga tao. Si Inagunid, ang diwatang mandirigma na nagmamay-ari ng 2 Kris, bago pa man maging diwata, ay isang mabuting babaylan at ina. Bago siya tuluyang mamaalam, nilagay niya ang lahat ng kakayahan sa sandata. Na kung sakaling maipasa niya ito sa susunod na henerasyon, kasabay na maipapasa ang adhikaing makatulong sa kapwa, bagay na sasayangin mo at babaliwalain kung hindi mo gagampanan ang tungkulin bilang tagapangalaga. Huwag mong hayaang maputol sa iyo ang mahabang linya ng mga tagapangalaga, Lauro. Wika ng mga kaibigan. Minsan nang ipinaliwanag ng kanyang ama ang mangyayari sa oras na maputol ang linya ng mga tagapangalaga ng sandata. Maaring mapunta ito sa mga maling kamay. Ito rin ang agam-agam ni Lauro. Hindi niyo ako naiintindihan eh. Natatakot ako eh. Paano kung hindi ako karapat-dapat? Paano kung hindi malinis yung hangarin ko? Ikaw lang ang makakasagot niyan, Lauro. Pag nilayan mong mabuti, alam kong medyo malupit kung sasabihin ko ito. Pero wala kang magagawa. Sa ayaw at sa gusto mo, ikaw ang susunod sa hanay ng iyong ama. Muling wika ni Leal. Matapos ang pag-uusap na yun, bumalik si Lauro sa kanilang tahanan. Nakita nito na may mga taong nag-aantay sa labas ng bakuran. Alam ng binata na wala doon ang kanyang ama. Dahil nung araw na yun, may dadalawan nitong gamutan sa kabilang baryo. Magandang hapon po sa inyo. Pasensya na hindi pa nakakauwi si tatay eh. Nasa kabilang baryo pa siya. Wika ni Lauro. Alam namin, Lauro. Siya mismo yung nagsabi na puntahan ka dito eh. Kailangan niya ng tulong mo pero hindi niya sinabi ang detalye. Kabilin-bilin na ng tatay mo. Dalhin mo ang bagay na nakabalot sa itim na tela. Wika ng matanda. Tinignan ni Lauro ang mga kasama nito. Hindi pamilyar sa kanya ang mga muka. Kaya dito na nagsimulang magduda ang binata. Sigurado ba kayong si tatay ang nag-utos? Oo. Kaya bilisan mo na. Kunin mo ang pinapakuha niya. Puntahan mo siya. Wika ng kausap. Akmang lalakad na sana papasok ng bahay si Lauro nang makita nito na paparating ang ama. Sandali lang ho Kukunin ko. Pero habang nag-aantay, maupo muna kayo sa bangko. Wika ng binata. Napansin ni Mang Benigno ang mga kalalakian, maging ang pagsenyas ng anak. Kaya naman umikot ito papunta sa likod ng bahay. Ano ang nangyayari, Lauro? Sino ang mga taong yan? Si Mang Naldo po. Pero yung mga kasama niya, hindi sila mga tao. Alam ko kung ano ang pakay nila. Tugon ni Lauro. O ngayon, anak, ano ang gagawin mo? Ipapamalas ko sa kanila ang kapangyarihan ng mga Kris. Tugon ni Lauro. Sabay kuha ng bagay na nakabalot sa itim na tela. Tinignan ni Mang Benigno ang mga kalalakihang kasama ni Mang Naldo. Nagsipagtayuan ang mga ito. Na tila ba nararamdaman ang enerhiya mula sa mga sandata. Engkanto ang mga yan, Lauro. Sigurado ka bang lalabanan mo sila? Kung hindi ko sila lalabanan, tay, tayong mapapahamak.
tayong mapapatay dito. Wala na tayong pagpipilian, tay. Alam ko, pero may paraan para maturuan sila ng leksyon nang hindi gumagamit ng dahas. Walang kamuwang-muwang ang mga inkantong yan sa kapangyarihang taglay ng mga Kris. Hayaan mo silang hawakan ito nang sila mismo ang makaranas. Wika ni Mang Benigno. Sinunod ni Lauro ang utos ng matanda. Lingid sa kaalaman ng mga panauhin na nasa loob na ito ng tahanan, nagmamasid sa kanilang ginagawa. O siya, kayo nang sumama kay Lauro pabalik kay Mang Benigno. Wika ni Mang Naldo matapos makitang palabas ng tahanan si Lauro. Salamat, Mang Naldo. Ako nang bahala sa kanila. Tugon ng binata. Matapos ay hinarap nito ang dalawang kalalakihang naiwan. Uling ka na, nag-aantay ang iyong ama. Sandali lang mga kaibigan. Pwede bang kayo na lang yung magdala nito kay tatay? Hindi ko pa kasi napapakain yung mga alaga namin eh. Wika ni Lauro. Napangiti naman ang mga kalalakihan. Inabot mula kay Lauro ang dalang gamit. Oo, sige. Sasabihin na lang namin ha, abala ka sa mga gawain. Kami nang bahala dito. Huwag kang mag-alala. Wika ng lalaki. Binuksan ni Lauro ang balot. Tumambad ang dalawang Kris na nakasilid sa sisidlan. Nanlaki ang mga mata ng kalalakihan. Hindi napigilan ng mga ito ang sarili. Dinampot ang sandata. Inilabas mula sa sisidlan. Sa wakas, hawak na namin ang mga Kris. Huwag ka magkakamali, binata. Kung ayaw mong gamitin namin to sa'yo. Wika ng isa sa mga lalaki. Bago pa man lumabas si Lauro, sinabi ni Mang Benigno ang dapat gawin. Alam ng matanda ang mangyayari sa oras na gamitin ito ng mga nilalang na hindi karapat-dapat sa armas. O sige, kayo ang bahala, total. Hawak nyo naman ang mga sandata. Gawin nyo kung ano ang gusto nyo. Tugon ni Lauro. Itinutok ng isa sa mga kalalakihan ang Kris sa leeg ng binata. Ikaw ang una naming biktima. Akmang itatarak na sana ang sandata nang bigla itong natigilan. Unti-unti nitong tinitigan ang sandata. Nanlaki ang mga mata dahil naging makamandag na ahas ang Kris. Oh, anong problema? Bakit parang hindi mo kayang pasunurin ang hawak mong sandata? Tanong ni Lauro. Sumisigaw ang lalaki habang pinipigilan ang ahas. Walang yan nga. Anong ginawa mo sa kasama ko? Wala akong ginawa sa kanya. Sinasalamin lang ng sandatang yan kung ano ang nasa loob ng taong may hawak nito. Gusto niyong makuha yung Kris, di ba? Ayan, binigay ko na nga sa inyo eh. Tugon ni Lauro. Dali-daling binitawan ng lalaki ang sandata. Nagbalik sa dating anyo. Inilapag din ng lalaki sa lupa ang isa pang sandata sa takot na baka kung ano ang mangyari sa kanya. Matapos ay kumaripas ang mga ito ng takbo. Lumayo sila sa tahanan ni Mang Benigno. Oy, di ba? Gaya ng sinabi ko sa'yo, may mga paraan na pwedeng gamitin para pigilan ang mga nilalang na yan. Hindi na kailangan pang gamitan ng dahas. Hindi lahat ng bagay, Lauro, nadadaan sa ganong pamamaraan. Wika ni Mang Benigno. Niligpit ni Lauro ang mga sandata. Binalik sa pinagtataguan. Nakampante si Lauro na hindi na mauulit ang kaganapan. Ngunit ilang araw lang ang nakalipas. Habang nagpapakain ng mga alaga, napansin niya na nag-iingay ang mga baboy. Nasa kulungan siya ng manok ng mga oras na yon
Kakabigay pa lang ng binata ng pagkain sa mga baboy. Nagtataka ito kung bakit nagtatakbuhan ang mga biik na tila ba may kung anong humahabol. Lumabas ng kulungan ang binata. Pinuntahan ng mga alaga. Wala namang nakita si Lauro. Kaya naman inisip nito na baka naglalaro lang ang mga alaga. Akmang aalis na sana sa lugar si Lauro nang makarinig ng kakaibang angil. Dahan-dahan itong inilapag ang dalang balde. Pagkalingon niya, nanlaki ang mga mata ng binata. Nakita niya ang isang lalaki na nakasabit sa sanga ng puno. Nakabaliktad na parang paniki. Nakatitig ng masama sa kanya. Bahagyang umatras si Lauro. Pinakiramdaman ang nilalang. Dahan-dahang bumaba sa lupa. Walang pagdadalawang isip na sinugod ang binata. Akmang dadambay na sana siya ng nilalang nang bigla namang humarang si Mang Benigno. Hinampas nito ng kawayan ang ulo ng nilalang. Nilingon ng binata. Hindi ba gusto mong gamitin ang Chris? Pues ito na ang pagkakataon. Kunin mo ang mga sandata. Magmadali ka! Wika ni Mang Benigno. Dali-dali namang tumakbo si Lauro. Natatarantay itong kinuha ang Chris sa ilalim ng higaan ng matanda. Tinanggal nito ang nakataling pisi sa itim na tela habang tumatakbo pabalik sama. Nang matanggal na ang nakabalot, hinawakan ni Lauro ang dalawang sandata, sabay na binunot sa sisidlan. Nang makita ni Mang Benigno na paparating si Lauro, mabilis itong yumuko. Tumalo naman ang binata paitaas. Itinarak ang sandata sa ulo ng nilalang. Bumagsak ito at nangisay sa pag-aakalang patay na ang kalaban. Tumalikod ang binata. Kinumusta ang kalagayan ng ama. Ngunit bigla namang kinuha ni Mang Benigno ang isa sa mga Kris. Hinawi ang binata. Sabay tarak nito sa katawan ng kalaban. Putulin mo ang ulo niya, Lauro. Hindi siya mamamatay hanggat hindi ito napuputol. Wika ni Mang Benigno. Dali-dali namang tinaga ng binata ang ulo ng nilalang. Kagaya ng sinabi ng kanyang ama, kaagad itong bumagsak sa lupa. Nagulat si Lauro nang makita ang kabuuang anyo ng nilalang. Isa itong taong bayawak. Uri ng aswang na nabibilang sa angkan ng mga reptilya. Kilala ito sa ibang bahagi ng bansa sa katawagang tiwis, kuto-kuto, at sa Katagalugan naman ay tiktik. May mahaba itong buntot na ginagamit para sumabit sa mga sanga ng puno. Hinahatak nito paitaas ang biktima at doon pinapatay sa pamamagitan ng pagsipsip ng dugo. Madalas ding mangbiktima ng mga taong naliligaw sa gubat ang nilalang na ito. Ngunit ang mas paborito nila, ang mga buntis at kakapanganak pa lamang na sanggol. Balik tayo sa kwento. Ngayon, Lauro, nauunawaan mo na ba ang sinasabi ko? Hindi titigil ang mga nilalang na yan sa pananalasa sa mga tao. At sa oras na mawalan ng taong may kakayahang gamitin ng Chris, tuluyan silang maghahari. Kaya pag-isipan mong mabuti ang gusto mong maganap sa buhay mo. Napakamot ng ulo ang binata dahil hindi lang yon ang unang beses na nakainkwentro sila ng mga nilalang na gaya ng tiwis. Sa tuwing matatapos ang laban, pinagsasabihan ng matanda si Lauro. Pinapaalala ang kanyang katungkulan. Kasi tay, hindi naman to yung gusto ko mangyari sa buhay ko eh. Tignan mo, minsan umaabot sa punto na wala tayong makain. Hindi na nga ako nakapagpatuloy sa pag-aaral. Wala rin tayong pangtustos sa pangkolehiyo ko. Kaya naisip ko, baka naman pwede mag-iba na ako ng landas, tay. Walang masama sa gusto mong mangyari, Lauro. Pero ang tanong, ito ba talaga ang nais mong gawin? Ang alin, tay? Ang umasenso? Oo naman. Ayokong dumating sa punto
na wala ako ipapakain sa pamilya ko. Kaya pasensya na po tay, pero desidido na akong lumuwas ng syudad para maghanap buhay. O siya, hindi na kita pipigilan, pero sa isang kondisyon. Lauro, isuot mo ang kwintas na ito. Wika namang Benigno habang tinatanggal ang kwintas na nakasuot sa kanyang leeg. Ano po to tay? At saka para saan tong bagay na to? Upang hindi mo makalimutan ng iyong pinagbulan at totoong katungkulan. Balang araw, mauunawaan mo din ang mga sinasabi ko. Pero sa ngayon, bibigyan kita ng layang gawin ang iyong kagustuhan. Wika namang Lauro. Nang mga sumunod na araw, nagpaalam na ang binata sa ama na luluwas. Hindi na pinigilan ni Mang Benigno ang anak dahil alam niyang wala namang magagawa pa. Alis na ho ako tay. Mag-iingat ho kayo dito. Pagpapaalam ni Lauro. Ikaw ang mag-iingat, Lauro. Palagi mong tatandaan ang mga binilin ko sa'yo. Opo tay. Huwag niyo po akong alalahanin. Kaya ko ang sarili ko. Wika ni Lauro. Matapos ay tumuloy na ito sa pupuntahan. Pagdating ng binata sa syudad, hindi naman ito nahirapang makahanap ng trabaho at matutuluyan. Dahil kasama nitong lumuwas ang isang kakilalang dating nagtatrabaho doon sa lugar. Lauro, iba ang buhay dito kaysa sa probinsya. Ewan ko lang kung masasanay ka ha. Pero wag kang mag-alala. Marami naman sa mga kababaryo natin ang nakapunta na dito. At sa ngayon, nakakaraos naman kahit papano. Wika ng kaibigang si Ignacio. Walang problema, Ignacio. Nakayanan ko nga sa probinsya eh. Dito pa kaya sa syudad na patagandaan. Yan din ang sinabi ko noon sa sarili ko. Pero nilunok ko lahat. Dahil napagtanto ko, hindi biro ang buhay sa syudad. Pero teka Ignacio, ano palang papasukan nating trabaho? Bukas mo na malalaman. O siya, ilapag mo na muna ang mga gamit mo dito sa kwarto. Huwag ka lang mag-iiwan ng mahalagang bagay dahil marami ang magdanakaw nito. Wika ni Ignacio. Inaya nito ang binatang kumain sa karinderya. Habang naglalakad sa daan, unti-unting napapatunayan ng binata, malaki nga ang pagkakaiba ng lugar na yon sa kanyang kinalakihan. Naupo ang dalawa sa isang karinderya habang nag-aantay ng kanilang pagkain. Napansin naman ng binata ang mga nagkakagulong kalalakihan. Nako, mukhang may away pa ata. Wika ni Lauro habang tinitignan ang mga kalalakihan. Huwag mo silang pansinin, Lauro. Hanggat hindi ka nila inaano, huwag na huwag kang makikialam. Mga halangang bituka ng mga yan. Sundin mo lang kung ano ang ginagawa ko. Sisiguraduhin ko, walang mangyayari sa'yo. Tugon ni Ignacio. Matapos kumain, naglakad ang mga ito sa paligid. Medyo maaga pa ng mga oras na yun, kaya maraming tao ang nasa labas ng tahanan. Namangha si Lauro sa mga nakikita. Ito ang unang beses niyang makapunta sa syudad. Ang tataas na mga gusali dito ah. Sa libro ko lang nakikita to dati. Wika ni Lauro. Nakatingala ito habang naglalakad. Kaya hindi niya namalayang may kasalubong. Nabangga niya ito dahilan para matumba. Ano ba naman yan? Hindi ka kasi tumitingin sa dinadaanan mo eh. Wala ka sa gubat ah. Nasa syudad ka. Kaya gamitin mo yung utak mo. Wika ng dalaga. Dali-dali itong tinulungan ni Lauro. Ay nako, pasensya ka na Binibini. Bago lang kasi ako dito eh.
Kaya hindi ko pa kabisado yung lugar. Ayos ka lang ba? Alam ko. Kaya nga mag-iingat ka. Huwag kang mag-alala, ayos lang ako. Tugon ng dalaga. Tumayo ito. Pinagpag ang kanyang suot sabay lakad palayo. Tignan mong mabuti ang bulsa mo. Kung nandyan pa ang laman. Wika ni Ignacio. Kinapa ni Lauro ang bulsa. Napagtanto na wala na ang pitaka. Pambira naman oh. Yun na lang yung natitira kong pera na wala ba? Tugon ng binata. Akmang tatakbo na ito nang bigla siyang pigilan ni Ignacio. Oh, saan ka pupunta? Saan pa nga ba? Di hahabulin ko yung babaeng yun. Tugon ng binata. Dali-dali itong tumakbo para sundan ng dalaga. Nang maramdaman ng dalaga na hinahabol siya ni Lauro, mabilis siyang pumasok sa isang eskenita. Laking gulat ng binata dahil biglang nawala ang babae. Marami itong naglakad para tuntunin kung saan napunta. Hanggang sa nakita niya itong pumasok sa isang maliit na pintuan. Sinundan ni Lauro ang dalaga. Akmang kukumprontahin. Ngunit natigilan ito nang makita ang mga kabataang nakaupo sa sulok. Pasensya na kayo ha. Wala akong dalang pagkain. Masyadong matumal yung dilihensya ko ngayon eh. Eto may lugaw ako oh. Pagsaluhan natin. Wika ng dalaga. Lumapit naman ang mga kabataan. Nagkukumahog na sumubo sa isang mangkok ng lugaw. Alam mo, hindi maganda magnakaw. Pero hindi kita masisisi. Sa dami ba naman ng anak mong pinapakain eh? Teka, nasan ba yung tatay ng mga yan? Anong ginagawa mo dito? Kanina ka pa dyan? At saka hindi ko sila mga anak, dalaga pa ako. Hindi naman gaanong katagalan. Kakarating ko lang. Sapat lang para makita akong dahilan kung bakit mo kinuha ang pitaka ko. Malas mo lang ha, dahil wala masyadong laman yan eh. Amin na yung pitaka. Samahan mo ako sa labas. Hindi ko kasi alam yung pasikot-sikot dito eh. Pasensya ka na ha. Ito lang din kasi yung alam kong buhay eh. Ito na yung pitaka mo, Lauro. Ayos ah. Binuklat mo na pala to. O tama ka, Lauro nga ang pangalan ko. Ikaw, anong pangalan mo? Alicia ang pangalan ko. Teka, dadalin mo ba ako sa mga pulis? Huwag naman oh. Dala lang ng pangangailangan kaya ako nagawa yan eh. Sinong may sabi sa'yong dadaling kita sa pulis? Samahan mo ako para makabili tayo ng pagkain para sa mga batang yan. Wika ni Lauro. Nakahinga ng maluwag ang dalaga dahil ang buong akala nito ipapakulong siya ng binata. Alam kong taga-probinsya ka din. Ang totoo, hindi naman kalayuan ang lugar ko sa pinanggalingan mo eh. Halos magkatabing bayan lang tayo. Dagat nga lang ang pagitan eh. Wika ng dalaga habang naglalakad ang mga ito pabalik sa maliit na dampa. Ganun ba? Ano naman ang nagdala sa'yo dito sa syudad? Dahil sa sobrang kahirapan. Wala na kaming makain eh. Kaya nagkasakit at namatay ang nanay ko. Pati na rin yung dalawang kapatid ko. Wala na yung tatay ko eh. Iniwan na kami. Kaya wala na akong nagawa. Kung hindi lumuwas na lang sa syudad para takasan yung masalimuot na buhay na nakagisnan. Pero eto ko ngayon oh. Walang direksyon. Hindi naman tayo nagkakalayo ng dahilan. Pero ang kaibahan lang, sa akin naman tinakasan ko nakaatang na responsibilidad. Basta, mahabang kwento eh. Oh, ito. Ikaw na ang bahala sa mga pagkain na yan. Kailangan kong balikan yung kaibigan ko eh. Baka nag-aalala na yun. Wika ng binata. Matapos ay bumalik ito kay Ignacio na noon ay nakaupo lang sa bangketa kung saan niya ito iniwan.
O, kumusta? Nakuha mo yung pitaka mo? Oo, eto oh. Tara, uwi na tayo. Swerte ka ha. Yung babaeng yon ang nakakuha. Kung hindi, wala nang pag-asang maisoli sa'yo yan. Wika ni Ignacio. Kinabukasan, maagang nagising ang dalawa para pumunta sa lugar kung saan nagtatrabaho si Ignacio. Ano to? Ano yung lugar na to, Ignacio? Pagawaan ng paputok ang lugar na ito, Lauro. Pero hindi yan ang trabahong pinasukan ko. Tara, doon tayo sa opisina ng amo ko. Tugon ni Ignacio. Maya-maya ay pumasok na sila sa isang silid. Nakita ng binata ang lalaking nakaupo sa mesa habang nagbabasa ng dyaryo. Mabuti naman at nakabalik ka na, Ignacio. Ilang araw nang walang operasyon sa lugar mo, kaya kumilos ka na. Medyo malaki na ang kailangan mong kolektahin sa mga tagapalengke. Wika ng lalaki na si Tata Bernard. Oh, Tata Bernard. Pasensya na ho kayo ha. Nga pala may kasama ako si Lauro. Gusto ko sana siyang ipasok dito kung papayag kayo. Ano naman ang magagawa ng kasama mo, Ber? Tanong ni Tata Bernard. Akmang magsasalita sana si Ignacio, ngunit si Lauro ang sumagot. Kahit ano po, Tata Bernard. Kahit anong trabaho, pag-aaralan ko at kakayanin. Tignan natin. Mukha namang may ibubuga ka eh. Sige, Ignacio. Ikaw na ang bahala sa kanya. Mabuti yan. Para may makakasama ka sa pagkolekta. Para mas ligtas. Ibig sabihin ho, tinatanggap niyo na ako? Oo, tanggap ka na. Pero obserbahan ko pa ang kilos mo. Ignacio, ikaw ang magturo sa kanya ng mga patakaran. Umalis na kayo. Tanghali na. Wika ni Tata Bernard. Dali-daling umalis ang dalawa papunta sa palengke. Habang nasa daan, pinaliwanag ni Ignacio ang lahat sa binata. May malaking pautang na pera si Tata Bernard sa palengke at halos lahat ng mga nagtitinda doon may utang sa kanya. Araw-araw ko silang pinupuntahan para kolektahin ng bayad. Wika ni Ignacio habang may kung anong kinukuha sa kanyang tokador. Nanlaki ang mga mata ni Lauro dahil nakita nito ang dalawang baril na hawak ng kaibigan. Sandali lang ha. Baril? Bakit meron kanya ni Ignacio? Huwag kang mag-alala. Proteksyon lang to eh. Pera ang dala ko, Lauro. Kaya kailangang maingat. Eto, dalin mo. Ako, hindi na. Ayoko umawak ng baril. Isa pa, hindi ko nga alam kung paano gamitin yan eh. Ako nang bahala sa sarili ko. Bahala ka. Pero kung sakaling kailangan mo, sabihan mo lang ako. Wika ni Ignacio. Naglakad ang mga ito papunta sa palengke. Nagtaka si Lauro dahil pagkakita pa lang ng mga tendero sa kaibigan, kanya-kanya sila ng pasok sa pwesto. Ang ilan ay nagbubulungan pa. Ang ilan ay napapamura. Mansing ko lang ha, bakit ganun yung reaksyon ng mga tao? Hindi ba sila ang may utang sa'yo? Bakit parang sila pa yung galit? Tanong ni Lauro. Ganun talaga, Lauro. Kung sino pa ang may utang, sila pa ang may ganang magalit. Kaya nga kailangan ko ng baril eh. Wika ni Ignacio. Nagpatuloy sa pangolekta ang dalawa. Si Lauro ang naglilista ng mga pangalang nakapagbigay. Si Ignacio naman ang tagakuha ng pera. Maaga nilang natapos ang trabaho, kaya bumalik na ang mga ito sa opisina ni Tata Bernard. Magaling, Ignacio. Talaga maaasahan ka.
Kumusta naman ang bago mong kasama? Tanong ni Tata Bernard. Maayos naman po, Tata. Wala namang problema, ilang araw pa. Masasanay din si Lauro sa trabaho natin. Mabuti naman kung ganon. Eto, regalo ko sa inyo. Kung ayusin lang ng kasama mo ang trabaho, marami pang ganyan ang kikitain nyo. Mas malaking halaga pa. Wika ni Tata Bernard habang inaabot ang sobre sa dalawa. Maraming salamat o Tata Bernard. Mauna na ho kami. Bukas uli. Ay, sandali lang. Nakalimutan ko. May paparating pala akong kargumento sa pier ngayong gabi. Abala ang iba nating kasama, kaya kung pwede, ikaw ang sumalubong sa mga yon. Mamayang gabi pa naman ang daong ng barko. At hindi naman yun kalakihan. Nakontrata ko na din ang sasakyang pagkakargahan nyo. Sige po, Tata. Ako na po ang bahala doon. Habang naglalakad palabas ng lugar, hindi naman maiwasan ni Lauro ang magtanong. Anong kargamento yung kukunin natin sa pier sa 10 oras ng gabi, Ignacio? Yun ba? Mga sangkap sa paggawa ng pulbura. Huwag ka na masyadong magtanong, Lauro. Itiko mo na lang ang bibig mo para wala kang maging problema. Isa pa, kasama naman yun sa binabayaran sa atin eh. Eto ang parte mo. Umuwi na tayo. Wika ni Ignacio. Unti-unting nagkakaroon ng duda si Lauro sa kanilang ginagawa. Ngunit hindi na ito umimik. Pinili na lang obserbahan ang kaibigan. Pagdating sa pantalan, lalong nagtaka si Lauro dahil imbis sa harapan sila dumaan, lumusot ang mga ito sa nakaawang na bakod. Gaya ng sinabi ni Ignacio, nanatiling tikom ang bibig ng binata hanggang sa makarating sila sa barko. Naroon na ang kinontratang sasakyan ng kanilang amo at nang maikarga na ang mga kargumento, dali-daling umalis ang sasakyan. Bakit hindi na lang tayo sumama dun sa sasakyan, Ignacio? Malayo yung lalakarin natin. Hindi nga tayo pwedeng makitang nakasakay doon, Lauro. Mamaya ko na ipapaliwanag kung bakit. Basta sumunod ka lang sa lahat ng gagawin ko. Huwag kang magsasalita, lalo na kapag hindi ka tinatanong. Tugon ni Ignacio. Matapos ang gabing iyon, wala pa rin kaide-ideya ang binata sa kung ano ang kanyang pinasok. Nagpatuloy din ang kanilang trabaho hanggang siya na ang pinagkatiwalaan ni Ignacio sa pangolekta. Mukhang hindi ako makakapangolekta ngayong araw, Lauro. May kota tayong kailangang habulin eh. Pwede bang ikaw na lang muna mag-isa ang pumunta? Tanong ni Ignacio. O sige, ako nang bahala. Magpahinga ka na muna nang bumuti ang pakiramdam mo. Wika ni Lauro. Matapos itong magpunta sa opisina para sabihin ang kalagayan ng kaibigan sa kanilang amo, kaagad nang tumuloy ang binata sa pangolekta. Mabait si Lauro. Mahinahon ko makipag-usap. Kaya halos kasundo nito ang mga nagtitinda. Hanggang sa hindi sinasadyang madulas ang dila ng isa sa mga ito. Ibinunyag ang totoong dahilan ng pangolekta nila ng pera. Ibang ugali mo kaysa dun sa kasama mo ah. Siguro baguhan ka lang. Hanggat may oras ka pa, isalba mo na ang sarili mo sa kumunoy, iho. Wika ng lalaki na ang pangalan ay Mang Melchor. Bakit niyo naman ho nasabi, Manong? Marangal naman po ang trabaho ko ah. Ay nako, wala ka ngang alam sa kung anong pinasok mo. Halika nga, magkape muna tayo. May kailangan kang malaman. Bakit ho? Ano ba ang ibig niyong sabihin? Makinig kang mabuti, Lauro. Alam kong delikado ang gagawin ko. Dahil maaari kong ikamatay sa oras na malaman ng amo nyo na ako nagsabi sa'yo. Hindi totoong may utang ang mga tao dito sa palengke.
Ang kinukolekta niyong pera ay para sa proteksyon namin. Hindi mo na malayan. Napasali ka sa sindikato, iho. Nanlaki ang mga mata ni Lauro nang marinig ang sinabi ni Mang Melchor. Tila may kung anong nagsasabi sa kanya na tama ang lahat ng kutob simula pa lang nang makapasok siya sa trabaho. Ang totoo, Manong, nararamdaman ko na nga yun simula pa lang. Pero hindi ako nakinig. Hindi po ito ang buhay na gusto kong maranasan. At mas lalong, hindi ito ang gusto kong ipamana sa magiging anak ko. Alam ko, Lauro. Kaya nga hanggat hindi pa lumalala ang sitwasyon, umahon ka na sa Kumunoy. Umalis ka na sa lugar na ito. Hindi para sa iyong magulong kagubatan ng syudad. Nararamdaman ko, isa ka mabuting tao. Kaya pakiusap, huwag mong ilugmok sa putika ng sarili mo. Wika ni Mang Melchor. Nang araw na yun, nagpa siya ang binatang umalis sa trabaho. At dahil alam nitong mapanganib, kung sakaling malaman ng amo ang desisyon, palimitong pumuslit sa pier upang sumakay ng barko pabalik sa kanilang probinsya. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nakasabay nito si Alicia. Naglalakad ang binata sa pasilyo ng barko habang may kung anong hinahanap nang may kung sinong bumangga sa kanya na tila sinadya. Anak nang pwede ba to? Alicia, ikaw ba yan? Oo, kanina pa kita sinusundan eh. Uwi ka ba ng probinsya? Oy, hindi maganda yung napasukan kong trabaho. Ngayon ko lang nalaman. Ikaw ba? Ganon din eh. Wala na ako makita na pwedeng pagkakitaan. At saka kinuha na ng gobyerno yung mga bata eh, para dalhin sa bahay ang punan. Kaya ito, balik probinsya na ako uli. Pero teka, anong trabaho ba kasi yung pinasok mo? Ipinasok ako ni Ignacio sa isang sindikato. Hindi ko man lang namalayan. Nakakagawa na pala ako ng masama sa kapwa ko. Ignacio? Yung tauhan ni Tata Bernard? Naku Lauro, malaking gulo yung pinasok mo. Alam ba nila na aalis ka? May pinagsabihan ka ba? Wala akong pinagsabihan, kahit si Ignacio. Alam kong delikado kung sakaling malaman niya natitiwalag ako. Mabuti naman kung ganun. Halika, huwag ka magpakita dyan sa pantalan. Isang oras bago lumarga ang barko at malamang hinahanap ka na ng mga tauhan ni Tata Bernard. Wika ng dalaga. Ayon pa dito, hindi sila maaaring umuwi sa lugar ni Lauro dahil alam ni Ignacio ang tungkol doon. Nagpa siya si Alicia na isama ang binata sa kanyang baryo upang doon muna magpalamig. Habang nasa biyahe, naikwento ni Alicia kung paanong nalaman ang tungkol kay Tata Bernard. Mandurukot ako sa syudad, Lauro. Kakumpetensya ko si Tata Bernard. Kaya alam ko kung gaano kalang yung bituka nila. Kailangan kong iwasan ang mga tauhan niya, lalong-lalo na si Ignacio. Pero 'di ba, nagkasalubong na tayo. Bakit wala siyang ginawa sa'yo? Yun ay dahil magkasama kayo. At syempre maraming tao. Tugon ng dalaga. Dito na lubos na kilala ni Alicia si Lauro at kung ano ang totoong pinagmulan nito. Pagdating sa pantalan, muli silang sumakay sa maliit na bangka, patawid naman sa isla nila Alicia. Nang makarating sila, kaagad sinalubong ng ilang kabataan ang dalaga. Mukhang marami kang naiwan dito ah. Asan ang tatay ng mga yan? Hindi ko sila anak. Sinabi ng dalaga pa ako eh. Mga pinsan ko sila. Alam nila na dadating ako ngayong araw dahil sumulat ako bago lumuwas. Halika na nga. Doon tayo pansamantalang titira sa bahay ng tiyuhin ko. Wika ni Alicia. Buong puso namang tinanggap ng tiyuhin nito si Lauro. Ngunit nag-alala ang binata sa kanyang ama. Kaya nagpa siya itong tumawid sandali papunta sa kanilang baryo. Tatawid muna ako sa amin, Alicia.
Kailangan ko makita si tatay. Titignan ko lang yung kalagayan niya. Sasamahan na kita. Baka kung ano pang mangyari sa'yo dun eh. Tugon ng dalaga. Hindi na tumutol pa si Lauro dahil alam niyang hindi mapipigilan si Alicia sa mga desisyon nito. Pagdating sa kanilang baryo, dali-daling umuwi ang binata. Nakahinga ito ng maluwag nang malaman na nasa maayos na kondisyon ang kanyang ama. Mabuti naman at naisipan mong umuwi. Ano, may napala ka ba sa syudad? Yun na nga ho, tay. Tama po kayo. Sana hindi na lang ako lumuwas. Nagkaroon pa tuloy ng malaking problema. Nga ho pala, si Alicia. Sino to? Asawa mo? O mapapangasawa? Anong ipapakain mo dito? Wala kang ang trabaho. Sabi mo, pumalpak ka sa Maynila. Ang lakas naman ng loob mong mag-asawa. Tatay naman, nakakaya ka. Hindi ko asawa si Alicia. At lalong hindi ko siya mapapangasawa, kaibigan ko lang ho. Nakatira siya sa kabilang pulo. Nagkakilala kami sa Maynila. Ay, ganun ba? Pasensya ka na, iha. Napagkamalan pa kitang… bueno, anong problema? Anong problema yung sinasabi mo? Wika namang Benigno. Pinaliwanag ni Lauro ang nangyari. Bagay na ikinabahala ng matanda. Kilala ko si Ignacio at alam kong walang gagawing mabuti ang taong yon. Pero wala kang dapat alalahanin. Hindi sila makakapasok sa bakuran natin kung sakali. Nakakalimutan mo na ba kung sino ang nangangalaga sa atin? Hindi na po lingid sa akin ang katauhan ni Lauro. Alam ko rin po na isa kayong manggagamot. Ikinagagalak ko po kayong makilala, Mang Benigno. Wika ng dalaga. Tatay Benigno ang itawag mo sa akin, Alicia. O siya, kumain na muna kayo. At Laura, pagainan mo ang bisita mo. May gagawin lang ako. Tugon ni Mang Benigno. Iniwan ni Lauro ang dalaga sa sala para maganda ng makakain. Habang nagluluto, nagpakita ang dalawang kaibigang engkanto. Matagal na panahon ka ring hindi nagpakita sa amin, Lauro. Ang akala namin, hindi ka nababalik. Oo nga naman. Akala namin nakalimutan mo na kami. At saka, maganda yung kasama mo. Pwedeng akin na lang. Iuwi ko sa tahanan para gawing laruan. Wika ng dalawang engkanto. Tumahimik nga kayo. At Agar, wala kang gagawin sa kanya. Sa oras na galawin mo si Alicia, isisilid kita sa katsa at ipapaanod sa ilog. Maliwanag! Oo na. Wala na akong gagawin. Pero teka, Lauro. May mga taong naghahanap sa'yo sa baryo. Nadaanan namin ni Leal kaninang umaga bago pa kayo dumating. Mukhang nandito na nga sila. Leal, pwede mo bang lagyan ng sabulag si Alicia? Hagar, hindi ko na kailangan pang sabihin ang gagawin mo. Alam mo na yon. At hindi kita pipigilan. Yan ang gusto ko sa'yo, Lauro. Siguradong mabubusog na naman ang alaga ko nito. Matapos makipag-usap sa mga kaibigan, dali-daling pinunta ni Lauro si Mang Benigno na noon ay nangongolekta ng mga itlog. Tay, nandito na ho sila. Nakausap ko si Leal at Hagar. Alam ko, maya-maya lang nasa harapan na sila ng tahanan. Kaya maganda ka na. Nasa ilalim pa din ang higaan ng dalawang Chris. Hayaan kitang gawin ito sa ngayon. Pero tandaan mo, Lauro, hindi mo mapapasunod ang sandata sa gusto mong gawin hanggat hindi ka nanunumpa na magiging susunod na tagapangalaga nito.
Nauunawaan ko po, tay. Sige ho, maiwan ko na kayo. Wika ni Lauro. Dali-dali itong pumasok sa tahanan. Sinabihan si Alicia na magtago sa silid. Bakit, Lauro? Anong nangyayari? Nandito na sila, Alicia. Gaya ng sinabi mo, talagang hinanap ako ni Tata Bernard. Wika ni Lauro. Hindi ka bubuhayin ng taong yun. Ano nang balak mo ngayon? Lalabanan ko sila. Bilisan mo na at magtago ka. Ayoko madamay ka sa lahat ng ito. Wika ni Lauro. Dali-dali namang pumasok ng silid si Alicia. Mula sa siwang ng bintana, nasipat nito ang paparating na kalalakian kasama si Tata Bernard at Ignacio. Dito ka lang, Alicia. Huwag kang lalabas dahil masyadong mapanganib. Pwede naman kitang tulungan, Lauro ah. Hindi ako natatakot sa bala ng baril. Oo, marahil hindi ka natatakot sa bala ng baril. Pero matakot ka sa mga nilalang na yan. Wika ni Lauro, sabay hawak sa pisngi ng dalaga. Nang tumingin ito sa labas ng bahay, nakita niya ang napakaraming nilalang na noon palang nasilayan. Ano yung mga yan, Lauro? Bakit sila nandito? Ikaw at ako lang ang nakakakita sa kanila. Hindi alam nila Tata Bernard ang kanilang susungin. Malaking pagkakamali ang pagsalakay nila sa lugar na ito. Pag-uusap ng dalawa. Matapos ay lumabas ng tahanan ng binata upang harapin ang mga hindi inaasahang panauhin. Nakasugbit sa likod ni Lauro ang dalawang Kris. Nakatayo sa kanyang tabi si Lial at Agar. Binata, bakit ka tumakas? May problema ba? Wala naman ho. Hindi ko lang gusto yung pinasok ko. At saka bakit po kayo nandito? Alam mo bang walang nakakalabas sa impormasyon tungkol sa negosyo ko? Ang lakas ng loob mong tumiwalag. Hindi ka na makakatakas dahil hindi kita hayaang mabuhay. Hindi ko maintindihan ang utak mo, Lauro. Maganda na nga ang kinalalagyan mo. Mas pinili mo pa rin bumalik sa lugar na ito. Kung nung una pa lang alam ko ng halangang bituka mo, hindi sana ako sumama. Ngayon babalaan ko kayo. Umalis na kayo, Ignacio. Isama mo ang amo mo, pati na rin ang mga tauhan. Mukhang hindi tayo nagkakaintindihan, bata. Ang sabi ko, umalis na kayo. Huwag yun ang hayaang ulitin ang mga sinabi ko. Huwag ka masyadong matapang, Lauro. Hindi porket anak ka ng isang magaling na manggagamot, magyayabang ka na. Tignan natin ang galing na yan kung uubra sa mga bala ng baril. Inilabas nila Ignacio ang mga dalang baril. Itinutok kay Lauro. Kayong bahala. Binalaan ko kayo, pero walang nakinig. Wika ni Lauro. Sabay bunot ng Kris sa likod nito. Sinugatan ng binata ang magkabilang pulso. Hinayaang tumulo ang dugo sa talim ng sandata. Sa bisa ng kasunduang ito, tinatanggap ko ang tungkulin bilang tagapangalaga. Ngayon, bumangon kayo, Leyar at Hagar. Wika ng binata. Nanlaki ang mga mata ni Alicia nang makita ang dalawang maladiwatang nilalang na pumasok sa sandatang hawak ng binata. Isang kumpas nito, nagsipagsugod ang mga inkantong nakapaligid sa kanila. Kinuyog ng mga ito ang tauhan ni Tata Bernard at isa-isang nagsipagtakbuhan. Anong kademonyohan ang ginawa mo, Lauro? Yan ang kabayaran sa gusto niyong mangyari. Binalaan ko na kayo kanina pero hindi kayo nakinig.
Ngayon sa tingin nyo, makakalis pa ba kayo ng buhay sa bakura namin? Tugon ng binata habang pinapanood na namimilipit sa sakit si Tata Bernard, pati na rin ang mga kasama nito. Hindi na nakalis ng buhay sa lugar ang mga sindikato. Maging si Ignacio, pinatikim ng binata ng lupit ng hawak niyang sandata laban sa masasamang loob. Matapos ang kaganapan, pinaliwanag ni Lauro kay Alicia ang kakayahan ng hawak na sandata at kung ano ang koneksyon nito sa kanya. Bagay na lubos namang naunawaan ng dalaga dahil mula sa angkan ng manggagamot si Lauro. Dahil din sa kaganapang iyon, napilitan si namang Benigno na umalis sa lugar. Napili ng mga itong mamuhay sa baryo nila Alicia at doon ipinagpatuloy ang kanilang gawain. Lubusang niyakap ni Lauro ang pangalaga sa mga Kris at nagsimula ring bumuo ng sariling pamilya kasama si Alicia. Sa paglipas ng mga taon, nagpa siya ang dalawang lumayo sa lugar. Namuhay malayo sa mga taong nakakakilala sa kanila. Bagaman wala na si Mang Benigno, ipinagpatuloy ng binata ang naiwang tungkulin. At para naman sa kasamahan ni Ignacio at Tata Bernard na nakaligtas, hindi nila malilimutan ang naging karanasan sa lugar na yon. Bagaman hindi malinaw kung ano talaga ang nangyari, nagsilbi itong babala sa lahat na huwag pumasok sa naiwang tahanan nila Lauro. Sa kasalukuyang panahon, doon nakatira ang apo ni Lauro. May sarili na itong pamilya. Ipinagpatuloy ang mahabang linya ng kanilang angkan bilang manggagamot. At tungkol naman sa kambal na Kris, walang nakakaalam kung saan ito itinago ni Lauro. Maging ang kanyang mga anak, hindi na ito nasilayan pa ng personal. Ngunit naniniwala sila na ang lahat ng kaganapan sa kwentong ito ay totoo. Dahil may ilang kataong nakapagpatunay ng totoong kapangyarihan ng taong tagapangalaga ng Kambal Kris ng Diwata't Engkanto.